Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit sa gawain po natin dito po sa Rema Fields every 4 p.m. Amen po. Minsan pa po, tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa hapon pong ito. Amen po. At bago po tayo magpatuloy, simulan po natin to sa isang maiksing panalangin. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy Lord, sa mga oras na to, dalangin namin ang patuloy na pagsama mo sa kalagitnaan namin, Panginoon. Kaya mo, O Diyos, bigyan mo kami ng espiritu ng kaunawaan, Panginoon, ng bukas sa puso't isipan, na sa gayon makuha namin, Panginoon, ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin sa hapong ito. Gawin mo malinaw sa amin ay yung mga salita at ang kapahayagan na yung kalooban ng siyang dalangin namin, Panginoon. Tago mo sa iyong likuran na ilingkod, Panginoon, at ikaw ang personal na kumausap, Panginoon, sa bawat nakikinig, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, O Diyos, ina-appreciate ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. At itong mga nakaraan po, simula nung Monday, may pinag-aaralan po tayo. Ito po yung 12 benefits of the fear of God. Yung 12 benepisyo kapag meron kang takot sa Panginoon. Amen po. At nung Monday po, tinuro po sa atin ni Pastora Jebani yung number 1 and number 2. Ang sabi po doon, isa sa 12 benefits na meron kang takot sa Panginoon, number 1, ito ay yung beginning of wisdom. Amen po. At number 2, departure from evil. Amen po. At kahapon po, tinuro po sa atin ni Pastora Joy yung number 3, hatred of evil. At number 4, yung prolonging of life. Amen po. Sabi pa po ni Pastora Joy kahapon, isa sa meaning ng fear of the Lord ay yung alam mong mapagmahal ang Diyos, at the same time, alam mo ring nagpaparusa siya sa mga suwail. Amen po. Ibig sabihin, aware ka, alam mo na ang Diyos ay makatarungan. The Lord is just. Amen. Hindi madaya ang Panginoon na sabihin natin na porket anak tayo ng Diyos, pag nagkamali tayo, ay hindi tayo didisiplinahin ng Panginoon. Amen po. Hindi po ganun. Dahilan sa ang Diyos ay makatarungan. Pantay ang Diyos sa lahat ng mga tao. Pantay ang judgment ng Panginoon. Amen po. At ngayon po, yan tuloy po natin yung pag-aaral po. Pag-aaralan po natin yung number 5 and number 6 sa 12 benefits of fear of God. Amen po. At ang number 5, amen, sabi po dito ay yung strength of confidence. Yung magkakaroon ka ng malakas o matibay na pagtitiwala. Amen po. At kung meron po kayong mga Biblia, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Aklat ng Proverbs chapter 14 verse 26. Amen. And sige po, basahin po natin. Ang sabi po dito, sa takot sa Panginoon, ang tao'y may pagtitiwalang matibay, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng kanlungan. Amen po. So sinasabi po dito sa verse po na ito, kapag tayo po ay may banal na pagkatakot sa Panginoon. Amen po. So yung pinag-aaralan po natin ngayon na klase ng takot ay yung holy fear. Amen po. Sabi po dito, kapag may banal na pagkatakot ka sa Diyos, magkakaroon ka ng matibay na pagtitiwala sa Kanya. Amen po. Sabi nga po dun sa verse na binasa natin, sa takot sa Panginoon, ang tao'y may pagtitiwalang matibay. Amen po. Pag sinabi, isa pa po sa meaning ng fear of the Lord, hindi po ito yung kailangan mong magtago sa Diyos. Hindi ito yung klase ng takot na kailangan mong pagtaguan ng Panginoon. Amen po. Or kailangan mong manginig sa takot. Amen po. Bakit kasi ang sabi po ng James chapter 2, ang demonyo lang ang nanginginig sa presensya ng Panginoon. Amen po. Ang sabi doon, maging ang demonyo man ay may sumasampalataya na merong isang Diyos at nanginginig pa. Amen. Pero hindi ito yung klase ng takot na dapat meron tayo sa Panginoon. Amen po. Naalala ko po ang sabi po ni Pastor Boy, iba yung mahal mo ang Diyos sa may takot ka sa Diyos. Bakit? Kasi pwedeng mahal mo ang Diyos, pero hindi ka takot na magkasala o hindi ka takot na magkamali. Amen po. Pero yung meron tayong holy fear, amen po, ito yung
klase ng fear na naiintindihan mo, nauunawaan mo kung sino ang Diyos. Ibig sabihin, kilala mo siya. Amen po. Nandun yung deep reverence o pagrespeto mo sa kabanalan niya at pagkilala mo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito po yung klase ng fear na gusto ng Diyos na meron tayo. Sabihin, yung ayaw mong mapalayo sa Panginoon, ayaw mong mapalayo sa presensya ng Diyos, yung takot ka na ma-heartbroken mo o masaktan mo ang Panginoon. Yung ayaw mong magkamali dahilan sa takot ka na mapalayo sa Diyos. Amen po. At itong klase ng fear po na ito ang magtutulak sa atin na magkaroon ng matibay na pagtitiwala. Amen po. O strength of confidence. Amen po. Na sinasabi ng Proverbs chapter 14 verse 26. At itong klase ng pagtitiwala na ito ang magmumove o itong klase ng pagtitiwala na ito, hindi ito yung klase ng pagtitiwala na mamumove o masashaken. Dapat ito yung klase ng pagtitiwala na unshakable. Amen po. At ito ang magbibigay sa atin ng pakiramdam na safe tayo palagi at secured ka. Amen po. Dahilan sa nandun ang pagrespeto, pagkilala, at pagkatakot sa Diyos, alam mong para kang may bodyguard. And amen po. Pakiramdam mo may bodyguard ka 24/7. Bakit? Kasi alam mo na protektado ka. Amen po. So sabi po dun sa sunod na line po sa Proverbs 14:26, ang sabi po dun, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng kanlungan. Kapag may fear of the Lord tayo, mismo ang Diyos ang magiging kanlungan natin. Amen po, a place of refuge. Amen po. At yan, naalala ko po, personally, ako po ay takot sa tatay ko. Amen po. Hindi, takot ako sa kanya dahilan sa, alam ko po, masakit siyang mamalo kapag dinidisiplina po kami. Amen po. At marami po siyang mga bilin po sa amin. Amen po, lalo na po nung mga bata pa po kami. Bawal kaming umuwi na basang-basa ng pawis, marumi, ganyan. Bakit? Kasi kapag umuwi kami na ganun yung itsura namin, mapapalo niya kami. Amen po. Pero ito yung klase ng takot ko sa tatay ko po. Hindi ito yung klase ng takot na ayaw ko na siyang maging tatay o ayaw ko na siyang makasama. Amen po. Hindi. Ito yung takot na dahilan sa kilala ko siya at alam ko na concern siya. Amen po. At alam ko yung authority na meron siya sa amin bilang kami, mga anak niya, at siya yung tatay namin. Amen po. At dati po, nung pumapasok po ako, meron po akong curfew. Yan, bawal po akong gabihin. At kasi ang time po ng uwian po namin noon ay 3 or 4 p.m. Yan, lalabas na po kami ng school sa time po na yon. Ngayon po, dapat before 6 p.m., nasa bahay na po ako. Kung may gagawin man, basta dapat hindi po ako gabihin. Pero one time po, naalala ko po, may kailangan po kaming gawing project po sa subject po namin sa TLE at magbe-bake po kami. Kasi kinabukasan, kailangan naming itinda yung product po na yun sa school. So, kailangan na po namin gawin ng hapon. At ginabi po ako dahil sa matagal yung process bago mo matapos yung project po na yun, or yung pagbe-bake. Ano po, nung time po na yun, sa school po namin, bawal po ang cellphone. So, wala po akong dala. So, hindi po ako nakapag-text or nakapag-chat sa bahay para i-inform po sila. Ayun po, kinakabahan na po ako noon, nung kami ako, habang lalakad ako sa kalsada, malapit na sa bahay namin, nandun na yung umakab na yung dibdib ko, kasi alam po papagalitan ako ng tatay ko. At hindi po ako nagkamali, kasi natatanong pa lang siya, nandun siya sa may bakuran ng bahay po namin, na nakapamewang po siya. At galit po siya sa akin. At po, pero galit siya sa akin, napagsabihan niya po ako, hindi dahilan sa wala lang, kundi dahilan sa nag-aalala siya sa akin. Dahilan sa concern siya sa akin. Amen po. Ngayon, ako po, tayo po, kilala po natin yung mga magulang natin.
Kilala natin yung tatay po natin. Amen po. At minsan napapagalitan po tayo, minsan makakabahan ka dun sa pag dinidisiplina ka eh. Amen po. Pero sa pamamaraan na to, dito tayo iniingatan or sa pamamaraan ito, dito ako iniingatan ng tatay ko. Amen po. Kaya meron po akong kumpiyansa na alam ko na pinoprotektahan ako ng tatay ko. Amen po. Katulad sa pinag-aaralan po natin. Amen po. Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Amen. Ayaw niya na magkamali tayo. Ayaw niya na magkasala tayo kasi ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Amen po. Kaya nga po kapag meron tayong takot sa Panginoon, amen po, mailalayo tayo nito sa kapahamakan. At dahilan doon, magkakaroon tayo ng malakas at matibay na kumpiyansa na tayo ay nasa pag-iingat ng ating tatay. Tayo ay nasa pag-iingat ng tatay natin sa langit. Amen po. At tulad po ulit ng sinabi po doon sa Kawikaan 14:26. Amen po. Ang kanyang mga anak ay makakatagpo ng kanlungan. Amen po. At ang tinutukoy po ditong mga anak ay walang iba kundi tayo. Tayong mga Kristiyano. Tayo ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus. Amen po. At pag sinabing kanlungan o refuge, ito ay shelter or a condition of being safe or sheltered from pursuit, danger, or trouble. Amen po. Ito ay place of safety. Amen po. At kapag meron tayong fear of the Lord, you have this strong confidence to come near Him. Amen po. Na makalapit tayo sa Diyos. Amen po. At ang Diyos mismo, sinasabi po dito sa verse ito, ang maging refuge natin. Amen po. Ang ating place of safety. Amen po. Kaya nga po, naalala ko yung isang awitin po na kinakanta natin na sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Amen po. May kumpiyansa tayo na makalapit sa Diyos. May kumpiyansa tayo na makahilig sa braso ng Diyos. But kasi, alam natin na siya ang mag-iingat sa atin. Amen po. Ang fear of the Lord ang magtutulak sa atin na magkaroon ng kumpiyansa na tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. Amen po. Katulad ng sabi din po ng Hebrews chapter 4 verse 16, that we may come boldly or confidently sa other term po. Amen po. To the throne of grace that we might obtain mercy in time of need. Amen po. Kung kapag kailangan natin ng tulong, nandyan ang Diyos para iligtas tayo. Protektado tayo ng Panginoon. Amen po. Tingnan po, ang number 5 po sa 12 benefits of fear of God ay yung strength of confidence. Amen po. At ang number 6 po ay yung fountain of life o yung bukal ng buhay. Amen po. At sa sunod po na verse, dito po sa verse 27 ng Proverbs chapter 14, and basahin po natin. Ang sabi po dito, ang takot sa Panginoon ay bukal ng buhay upang makaiwas ang tao sa bitag ng kamatayan. Ulitin ko po, ang takot sa Panginoon ay bukal ng buhay upang makaiwas ang tao sa bitag ng kamatayan. Amen po. So, ang fear of the Lord ay source of life. Amen po. Ito ay magbibigay sa atin ng buhay. Dahil katulad po ng mga naunang tinuro po sa atin ng ating mga pastor, ang sabi po nila, ang fear of the Lord ay iiwas din po tayo sa mga temptation at sa kasalanan. Amen po. Dahil alam po natin, ang kasalanan ay magtutungo sa kamatayan. Tulad ng sabi po ng Romans chapter 6 verse 23. Amen po. For the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Amen po. At kung maalala po natin, simula nung nag-start na pumasok ang kasalanan sa mundo, nung sumuway si Eva at Adan, amen po, may kita po natin doon na instantly, amen po, pumasok ang kamatayan, namatay spiritually si Adam at si Eve, at yung spiritual bond nila sa Panginoon ay namatay din. Doon nag-start na mamatay yung connection natin sa Panginoon. Doon nag-start na mamatay tayo sa harapan ng Diyos simula nung pumasok ang kasalanan. Amen po. At kaya nga po, nung dumating ang Panginoong Hesus, amen po, ang ikalawang Adan,
kung saan tinubos niya tayo sa kamatayan, tinubos niya na tayo sa kasalanan. Amen po. Kailangan magpatuloy tayo dun sa buhay na ibinigay na sa atin ng Panginoon, sa panibagong buhay. At makakapagpatuloy tayo ito sa panibagong buhay na binigay sa atin ng Diyos kung mananatili sa atin ang fear of the Lord. Amen po. Yung takot tayong mapalayo sa Diyos. Amen po. Takot kang magkasala. Kasi ay sa sabi po sa pinag-aaralan po natin, amen po, ang kasalanan ang magdudulot ng kamatayan. Kaya nga po, yung panibagong buhay na ibinigay po sa atin ng Panginoong Jesus, amen po, kailangan nating magpatuloy sa pamamagitan ng panatilihin natin yung reverent fear natin, yung holy fear natin sa Panginoon. Amen po, kasi ulitin ko po, ito ang mag-iiwas sa atin literally or sabihin natin physically sa kamatayan. Bakit kasi halimbawa nandun tayo sa sabihin natin sa lulong tayo sa bisyo, amen po, ay at stake yung kalusugan natin, sabihin mapaaga yung physically kamatayan natin, amen po, at spiritually, amen po, gusto na Diyos ay iwas tayo sa bagay po na ito. Amen po, kasi hindi kalooban ng Diyos, wala sa plano ng Diyos, kamatayan. Amen po. So, ang fear of the Lord ay, ang isa sa benefits ito ay yung pagkakaroon ng fountain of life, yung bukal ng buhay. Amen po. Minsan pa po, basahin ko po, sabi po dun sa Proverbs chapter 14 verse 27, ang takot sa Panginoon ay bukal ng buhay upang makaiwas ang tao sa bitag ng kamatayan. Amen po. So, ang number 5 po ay yung strength of confidence at number 6 ay yung fountain of life. Amen po. So, nawa po meron po tayong natutunan sa hapon pong ito. Minsan pa po, mag-pray po tayo. Yan, Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy Lord, nagpapasalamat kami sa hapon na to, sa pag-aaral namin ng mga salita. Hayaan mo Lord, patuloy na bigyan mo kami ng puso na may banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na nandun palagi yung desire namin na maging kadikit ka, yung desire namin na palagi mapalapit sa presensya mo, Panginoon. Lord, yung nandun yung ayaw namin na masaktan ka, Panginoon. I-guide mo kami, O Diyos, sa daan ng buhay, Panginoon, at palagi mo kaming paalalahanan sa mga bagay na dapat naming gawin. Salamat, O Diyos, sa mga paalala mo sa amin, sa guidance mo sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin, and God bless.